Magandang umaga po sa ating lahat. Pakibati po yung katabi natin. Blessed Sunday to you. May isa akong karanasan kasama yung mga pari sa amin na talagang kapag babalikan namin ay talagang mapapatawa na lang kami. Ito ay yung time na meron kaming pupuntahan na seminar somewhere in Cebu or Iloilo. At galing ng probinsya, galing Nueva Vizcaya, kailangan namin pumunta sa airport sa Clark. Dahil wala sa grupo namin yung nakakaalam kung paano pumunta doon, gumamit kami ng maps, Waze. So, asang-asa kami sa Waze na i-guide niya kami papunta doon sa airport. Pero until such time, narinig na yung sinabi ng Waze, you have arrived at your destination. Tapos tuwang-tuwa kami, talagang nagtatawanan na lang kami kasi pagkakita namin yung lugar, nasa gitna kami ng talahiban. And we can see the airport far from us, pero malapit naman, pero napunta kami doon sa gitna ng talahiban. And I'd like to share this experience kasi gusto kong ipaliwanag na hindi lahat ng sinusunod natin, at some point siguro, okay pa, pero pala iiwan tayo, or yung sinusundan natin, at some point, hindi pala yun yung makapagbibigay sa atin ng tamang destinasyon. Meron yung mga sinusunod natin sa buhay, nakala natin nung una, okay, masaya, pero later on, we will regret kasi hindi naman pala tayo ipupunta doon sa gusto nating puntahan o sitwasyon sa buhay. Mga kapatid, sa ating pagdiriwang ngayong linggo, pinagdiriwang natin ang Good Shepherd Sunday. At kung ating napansin, hindi sinabi sa ating ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo na ako yung mabuting pastol. Pero narinig natin sinasabi niya sa ating ebanghelyo, ako ang pintuan, kung saan dumaraan ang mga tupa. Well, we all know na maraming mga klaseng pintuan ang ipinapamukha sa atin ng mundo. We know we have so much doors. Door to fame, door to wealth. Maraming mga klaseng pintuan. Pero alam natin na yung mga pintuang ito, pwedeng masaya ka for a while, but most of these doors will lead you empty. Marami sa mga pintuan na pinapasok natin, sa una lang okay, but later on, we will come to realize na hindi pala ako masaya, na hindi pala ito yung para sa akin, na hindi pala ito yung tama, na hindi pala ito yung wasto. Kaya siguro, pinapaalala ngayong linggong ito sa ating mga kapatid na ang tamang pintuan lang dapat na ating pinapasukan, na ang tamang pintuan lang dapat na ating pinaprioritize ay ang Diyos. Kasi alam naman natin, no, sa ating ebanghelyo sabi dito, ang mga tupang dumaraan sa pintuan, sa tamang pintuan, ay nagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang mga tupang pumapasok sa tamang pintuan ay nakakatagpo ng tunay na kapahingaan. Na mga tupang pumapasok sa totoong pintuan, doon nila nakikita at nararamdaman ang tunay na kahulugan ng galak at buhay. Mga kapatid, maraming beses tayong lumayo, maraming beses tayong nagpariwara siguro, maraming beses tayong hindi nakinig sa boses ng tunay na mabuting pastol. Pero ito yung sinasabi para sa ating ngayong linggong ito. Una, nakikilala tayo ng pastol. Kilalang kilala tayo ng pastol. At sabi dito, tinatawag niya tayo sa ating mga pangalan. Pero alam natin, no, when we know the behavior of a sheep, sabi nila, matigas na yung ulo yung ng tupa. Kapag alam na nilang may danger sa kanilang daraanan, magpapatuloy pa rin yan. They can be easily led by other voices. Sinabi naman sa ating ebanghelyo, kapag kilala mo yung pastol mo, hindi ka mawawala. Pero kapag ikaw ay madaling
madistract sa boses ng nag-aalaga sa'yo, pwedeng mapupunta ka sa kapahamakan. And this is the danger for all of us, my dear friends. Kasi alam natin, no, most of the time we are led by other voices as well. Meron tayong mga boses at pintuan na pinapakinggan. Meron tayong mga direksyon sa buhay na pinupuntahan kahit hindi yun yung gusto ng Diyos para sa atin. For example, alam mo ng mali, pero ginagawa pa rin. Alam mo nang mapapahamak ka sa lugar na iyan, pero pupuntahan pa rin. Alam mo nang mali at pinagdaanan mo na dati, babalikan pa rin. My dear friends, ang dami na nating mga wrong choices in life. At madalas, one of the indicators na mali yung napuntahan natin ay kapag pakiramdam natin tayo ay nanakawan. Kaya sabi sa ating Ebanghelyo, ang hindi dumaan sa tamang pintuan ay parang tulisan at magnanakaw. Because that's exactly the feeling kapag alam natin na yung pinuntahan nating sitwasyon ay hindi yun yung inihanda ng Diyos para sa atin. Kapag ipinagpilitan natin yung mga pintuan ng buhay natin na hindi naman yun yung para sa atin, we feel like para tayong nanakawan later on. Kaya sabi ko kanina, sa umpisa, okay pa. Sa umpisa, masaya ka pa. But later on, you will come to realize na parang merong nawawala sa buhay na yan. Kapahingaan, kapayapaan, yung sense of peace, yung moralidad, yung dignidad, yung puri. Kapag ibang pintuan, kapag ibang boss yung pinakinggan, masaya lang sa umpisa. But we will realize later on, wala nang kapayapaan sa puso na iyan. Hindi na tahimik yung buhay na iyan. Hindi na nakakatulog sa gabi. Laging distracted, laging disturbed. But when we listen to the voice of Jesus as the Good Shepherd, kapag pumasok sa kanyang pintuan na inihanda para sa atin, kasi nga minsan natatakot kasi tayo because we feel like we are being limited by God. Akala natin nililimitan tayo ng ating pananampalataya. Ang daming bawal. Napaka-stricto naman. Dapat yung moralidad natin, dapat solid. Pero ang hirap, hindi masaya. Ganun minsan yung pakiramdam natin eh. When we are laid down with rules, when we are laid down ng mga bagay na kailangan sundin sa ating buhay, pakiramdam natin sinasakal tayo, pakiramdam natin wala tayong kalayaan. Pero that's exactly the opposite of our gospel reading. Kasi sinabi dito, ang sino mang sumunod at pumasok sa pintuan na yan ay papasok at lalabas at makatatagpo ng pastulan. Kapag sumunod tayo sa boses ng mabuting pastol at pumasok sa pintuan na iyan, hindi nalilimitahan ang ating kalayaan. All the more na mas magiging malaya tayo kapag sinusundan natin siya. Bakit? Kapag sinusundan ng Diyos, payapa. Kapag sinusundan natin ng Diyos, proud ka pa. Kasi alam mo na yung buhay na yan ay may matibay na moralidad. Kapag sinusundan mo ang boss ng Diyos, alam mong kahit minsan tatakwil ka ng iba, minsan ayaw ka ng iba, minsan galit sa'yo yung iba, pero alam mong ginawa mo yung kalooban at yung tama, makapagbibigay pa rin sa iyo yan ng kapayapaan. My dear friends, ito yung sinasabi ng ating Ebanghelyo at mga pagbasa ngayong araw na ito. Kapag sinusunod natin ang Diyos at pumasok tayo sa pintong inihanda niya para sa atin, hindi nawawala ang ating kalayaan. Mas nabibigyan pa ng kahulugan, mas nabibigyan pa ng mas malalim na halaga. Kaya there's no need to be afraid para sundin ang Diyos ang mabuting pastol sa ating buhay. Kasi nga, like the sheep,
Kasi sinabi nila, no, ang mga tupa daw, stubborn. Pero sa katotohanan na naman, they are very dependent sa kung sino yung nagga-guide sa kanila. At tayo ganun, parang ganun. We should be dependent sa mabuting pastol, hindi sa mga sarili nating direksyon sa ating mga buhay. Well, sasabihin siguro natin, tao lang naman ako, Father, nagkakasala, nawawala ng landas, lumalayo, and para sa akin, sa aking reflection ngayong araw na ito, I think, regardless of the way we behave, the way we follow Christ, what's more important is that we have a kind of God na meron tayong Diyos na hinding-hindi tayo susukuan. And I think this is the heart of the gospel reading. Na at the end of the day, kahit tayo lumalayo, kahit tayo nawawala ng landas, kahit tayo nakikinig sa ibang boses ng iba, na kahit tayo pumapasok sa pintuan na makapagbibigay lamang sa atin ng pighati, ng sakit, ng later on regrets, disappointments, yung pastol natin mabuti. At gagawin yan lahat para maibalik tayo sa kanyang piling. And sabi ko kagabi sa homily ko, ito yung napakahirap na sundan, yung klase ng pagmamahal na meron yung mabuting pastol para sa ating lahat. Kasi kung batayan lang natin na yung batayan ng mundo, di ba? Ang sarap i-give up yung mga taong matigas yung ulo. Ang sarap sukuan yung mga taong ang hirap mahalin. Ang sarap iwan yung mga taong ayaw kang mahalin pabalik. Ang sarap iwan yung mga taong hindi nakikinig. Matigas yung ulo, nilalabanan kahit yung mabuti. Tinatakwil yung mga mabuti. This is our usual standard. Pero ang standard ng Diyos bilang isang mabuting pastol, bilang isang pinto, laging bukas, laging tumatakbo, lagi tayong hahanapin, iiwan yung napakarami para lang hanapin yung naliligaw, para lang hanapin yung nagkasala, para lang hanapin yung taong sa mata natin ay napaka-irrelevant, walang importansya. Pero sa Diyos, kahit makasalanan pa yan, merong halaga. At ito yung iniiwan para sa ating lahat na masalamin natin sa pang-araw-araw nating pamumuhay. And I know how difficult it is to love like the Good Shepherd. Yung magmahal kahit hindi na pakikinggan minsan. Yung magmahal kahit naliligaw na sa landas yung mga taong nakapaligid sa kanya. Yung naliligaw kahit ang tigas-tigas ng ulo ng mga anak na iyan. Yung magmamahal ka pa rin kahit feeling mo nilalayuan ka. And this is something that we should be thankful for. Kasi ang pastol natin, tunay na mabuti. At para tayo, bilang tagasunod sa Kanya, nakikinig sa Kanya, sinasabi niya rin sa atin ngayon, do the same thing. Sa loob ng pamilyang yan, sa pagkakaibigan na yan, sa mga katrabaho na iyan, sa ka-ministry na iyan, tanungin natin sarili natin, madali ba nating sukuan yung mga taong mahirap mahalin? Because when we easily give up, then we're not good shepherd. Kasi ang Diyos, never siyang gi-give up kahit dun sa isa lamang na nawawala. So ngayon, ang hamon para sa ating lahat ay sundin ang boses ng ating mabuting pastol. Sundin lamang ang pintuang inihanda niya para sa atin nang masalamin natin ang kabutihan at yung klase ng pagmamahal niya sa kung saan tayo ipinunla ng ating Panginoong Diyos. Kapag tayo nakinig sa Kanyang boses, walang mawawala. Kapag tayo nakinig sa Kanyang tinig, hindi nalilimitahan ang ating kalayaan. Kapag tayo pumasok sa pintuang inihanda niya sa atin, wala tayong talo.
Unlike the voices of the world, minsan akala natin masaya, minsan akala natin okay, pero minsan pala dinadala lang tayo sa talahiban. Amen.